Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at pag-uusapan natin itong mga nasa Quadcom gustong gusto talagang mapakulong si Duterte. Pero may mga umapila dyan na mga veteranong judge na. So umpisahan muna natin. Ito kasing ginagawa nila, akala nila porket umamin si Pangulong Duterte na may pinatay siya o siya ang leader ng may DDS na ganon, masasabi na nilang pwede nang ipakulong, 'di ba? Ayun ang pinipilit nila. Na porket umamin nga daw si Duterte na meron nga daw siyang pinatay na mga kriminal, etong mga nasa Quadcom natataranta na. O, 'di ba? Parang 'di ba umamin na? O. Dapat ipakulong na natin. Hindi nga po ganun yun. Hindi yun basta-basta na porket umamin ka, pwede ka nang hulihin o pwede ka nang ikulong, pwede ka nang kasuhan. Ang kailangan kasi dyan, may ebidensya. O sige, panoorin natin itong video na ito. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? O, yun yung sinasabi natin. Na porket na nag-admit na nga si Pangulong Duterte na may pinatay nga siya, na pinagpapatay niya yung mga adik, hindi basta-basta siya pwedeng sabihin natin kasuhan o ikulong. So, ang mangyayari dyan, kailangan may complainant, kailangan yung mga nagre-reklamo. Hindi yung basta-basta lang yung gusto ng, ewan ko sino nag-ano yan sa Quadcom. Quadcom kasi medyo ano yan ano ba yun? Parang bano. Ang magandang term sa bano. Mga baguhan ba? Mga bugoy-bugoy ba? Mga bugoy-bugoy. Tuloy. Should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan... Eto, tandaan nyo, ano to mga veterano to mga judge to. Hindi to basta-basta lang na kagaya ni Trillanes na nagsasabi lang ng kung ano-ano. Game, tuloy. Pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Ayun sinasabi natin, dapat may mga lumutang na nagrereklamo para makasuhan nga si Pangulong Duterte. Ang pinagtataka ko dito sa mga sa Quadcom na to, may mga nagrereklamo nga daw. Sa mga kongresista, may mga nagrereklamo nga daw. Isama na natin dyan si Risa Ontiveros. Kung may mga nagre-reklamo, bakit hindi pa nakakasuhan? Bakit ayaw nilang i-push? Diba? Yun lang yun senador ka na senador ka, kongresista ka Kung meron nagre-reklamo sa'yo, i-push mo na dun sa, sa DOJ. Bakit hindi nyo magawa? Puro lang kayo salita. Baka kasi yung mga yan mga bayad. Ano kayo, magsalita kayo ng ganyan, kunyari. Pwede rin naman ganun, 'di ba? Pero hindi tayo sure dun. Sige. Tuloy. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Yun ang sinasabi. Palakpakan. At yung palakpak ko parang ulan. Anyway, yun nga, kailangan nga daw may complainant o yung magre-reklamo doon sa pagpatay nga. Ay sabi nga, an example nga ni Sir na kahit magsisisigaw ako na marami akong pinatay dito, kung wala namang nagre-reklamo, hindi makakasuhan. Walang mangyayari. O bakit yung mga kongresista, sige na
dapat kasuhan na yan kasi nagpatotoo na, nagsabi na umamin na meron nga. Itong mga ano kasi na to, itong mga kongresista, mga yun nga, baguhan, bagito. Kumbaga, nag-review lang dahil nga yung may hearing. Meron pa nga dyan yung isa kinakabahan nanginginig Ano naman sir? Hindi ka ba nag-reporting sa school? O kinakabahan ka dahil hindi mo alam yung sasabihin mo? Sinabi lang sa'yo, script mo lang ba? Ba? O tapos, ang nangyayari kasi dito, wala silang, yung mga nasa Quadcom, walang alam. Wala silang alam dun sa mga galawan ng isang talagang abogado. Mga nagpapanggap lang yan na magagaling. Alam mo talaga, tunay. O diba kasi masasabi natin, may kasabihan nga tayong, experience is the best teacher. Paano nga naman sila matututo kung hindi pa nila na-experience yung mga ginawa ni Pangulong Duterte? Kaya nagmumukha silang tanga dyan sa ginagawa nilang hearing. Wala naman nangyayari, puro lang Tapos pati si Trillanes, inano nyo? Ba naman kayo, wala na kayong ibang makuhang dyan? Pati si Trillanes, dinamay nyo pa. Wala naman magagawa yun. En fairness, si Trillanes, basta pag Duterte, nandun no? Harta nga tuloy tayo. Ganun po yun. Dagdag pa nito. Ayun, kahit nga magsisigaw ako, sige, marami akong pinatay na ipis. Kung wala magko-complain na ipis, hindi mo makakasuhan. Joke lang. Kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga alleged victim ng EJK, extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila na openly file a complaint, then we will investigate. Yun naman pala bakit andun na sila Andun na daw yung mga alleged na victim ng EJK. Pero bakit hindi sila nagsasampa ng reklamo? Ano yun? Paingay lang tayo mga guys. Mga boss, paingay lang. Para lang may masabing hindi kasi si Duterte yung yes, mga galawan talaga Kano kaya? Nagtatanong lang ako magkano kaya yun. Kasi pwede ka namang kung talagang totoong nangyari na may biktima ng ganyan, yung sabihin na nating irereklamo ng pamilya, dito sana nagdiretso na sila kung nasa NBI na sila o nandun na sila sa husgado o kung saan pa man na pwedeng magreklamo. Dapat idiretso na nila, hindi nga bakit wala pa rin? Anong petsa na? 2020 na nga to 2025 na nga Dapat nung una pa lang yan, dati pa lang yan, nireklamo nyo na, nagsampa na kayo ng kaso. Asan na yung mga sinampa nyong kaso? Parang walang nangyayari. O parang walang nagsasampa ng kaso. Kasi 'di ba? Ang nga natin ang DOJ secretary nga natin maka-admin kung i-start nyo na yan isampa ng kaso nung nakaraan pa, di uusad dyan. 'Di ba? Mabilis yan sa kanila. Kay Tebes nga, ang bilis May Bantag nga, ang bilis 'di ba? Diyan pa kaya sa sinasabi nila na maraming may mga biktima nga ng EJK na nagrereklamo daw. Ba't hindi umuusad?
Tandaan nyo si Pangulong Duterte, hindi na ano yan wala nang power yan sa yung kumbaga citizen na lang siya, hindi na siya government official. O ba't hindi posibleng may hawak pa siya diyan sa loob? 'Di ba? O baka naman kasi mga maingay lang tapos para lang masira ang mga Duterte. Ganyan ang ginagawa nila, puro lang ingay. Mga pakana siguro yan ng mga Yun. Tuloy. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Tandaan nyo, ito si Kuya, isa yan sa mga nagsabi na hindi nga makakasuhan hindi nga pwedeng makulong si Pangulong Duterte about doon sa pagko-confess niya na may pinatay nga siya. O, isa yan Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years. Judge to mga kaibigan, mga pare, judge to. Hindi to basta-basta. When you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or does not say. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. O kailangan nga kasi daw may ebidensya. Hindi lang yung basta-basta ka magsasabi na ganito, ganyan, o ganito, ganyan. Umami na. Kailangan ebidensya pa rin. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Dan Tiamento, UNTV. So, ayan na nga yun. Doon lang. So, ano bang nila? Doon sa last part, wala akong masabi doon kasi medyo yan wala akong idea sa part na yan. Pero, ang masasabi ko lang, ang plano ng mga nasa Quadcom dito o yung mga kalaban ng mga Duterte, gusto lang talaga silang siraan o ang pinakamalupit dyan, gustong makulong si Pangulong Duterte o ang mga Duterte. Siyempre nga naman, tatakbo si BP Sara sa 2028. Aaga pa lang, dapat sirain na natin yan. Para yung boss namin talaga mag-boom. Ang nangyayari, hindi nagbo-boom. Hanggang ngayon bagsak pa rin. Meron pa nga ako nakikitang mga survey dyan na ang taas ni ni Tamba taas. Tapos si BP Sara, wala, mababa. Kasi Marcos mataas din. Ano yun? Kalokohan yung survey nyo Sino sinurvey nyo? Yung mga tropa nyo? O yung mga kaibigan yung bayad? I-survey nyo yung mga Pilipino. Tignan natin kung ano mangyayari dyan. Pinipilit maging pinipilit maging makamasa itong mga tanga na to. O ano nangyayari sa Quadcom sa hearing sa Quadcom? Wala, nangyari, lumabas lang na mas na nakikita ng mga tao na ibang-iba talagang Duterte pagdating sa pagmamahal sa mga Pilipino. Nagmumukha kayong mga kontrabida dyan, lalo yung isa yung, di ba nagpahayag nakita niya ba yun? Nagsalita si Cardema. Biglang mga nagpikunan yung mga unggoy. Bakit? Alam, siya sabi na na hindi natin mahal ang bayan. Hindi yung mga nagawa dito. Tanga na ba nagawa niyo? May nagawa kayo? Sige, sabihin nyo. Ipakita niyo yung mga nagawa niyo. Kasi compare natin yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Tignan natin.
Eto pa, simula sa pagiging mayor tingnan natin kung may ano kayo, wala kayo sa kalingkingan. 'Di ba? Bakit ba kayo naging Bakit ba kayo naging kongresista? Bakit? Sa tingin nyo dahil dahil anong tawag dito? Dahil gusto kayo ng mga Pilipino? Hindi. Dahil sa mga party list na pinapaano nyo na bawa, yung mga teachers party list na yan. Yung naman teacher ang pinapaano. Gumagawa lang kayo ng mga party list para makapasok kayo dyan sa Congress. Ngayon, pag nagkagipitan, pag nagkaganyan na hearing, nagkalabasan ng kaalaman, wala kayong masabi. Si Pangulong Duterte pa ang plano niyong diinin Gumawa kayong, tandaan nyo si Pangulong Duterte, mayor, prosecutor, abogado, piskal, lahat na, masa, bumotor, diba, presidente. So, dun pa lang walang-wala na kayo Kung naranasan nyo maging mayor, yan, pwede kayong Kasi ang mayor, yan ang may hawak ng parang pinaka nasa ground Ayan ang pinaka nasa baba. Yung mga kapitan, syempre, wala na masyado yan Yung mayor, hawak ang buong city. Kung paano niya papalakarin yun. 'Di ba? Kayong mga kongresista, hindi nga kayo maramdaman sa mga distrikto nyo. Yung nagagawa ba kayo? Parang wala naman kayo nagagawa. So yan talaga ang plano ng mga na yan, yung makulong si Pangulong Duterte. Kaya push sila ng push. Si Trillanes sinama pa talaga nila. Nagbukang tanga rin doon. Payabang-yabang pa. Pag salamat ka Trillanes, hindi wireless yung mic ni wireless yung binato na sa'yo yun. Yan mo, nagtago dun sa likod nung Anyway, hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat mga pare at mag-iingat kayo. Kita-kits ulit next time. Bye!